Sobrang ganda na. Sobrang ganda pa mag-lecture. Ay, wait. Char! Hi po, ma'am. Kayo po minu-movie marathon ko bago matulog. Alam nyo ba, sabi ko nun, ayaw kong maging burden sa akin yung paggawa ng ganito. Yung let review, yung free let. Alam nyo, lagi ako nakapambahay talaga nun. Kung mapapansin ninyo. Kasi naggagawa ako ng ganito, ng mga let review tuwing bago matulog. Tulad ngayon, bago matulog, ayan, nakapantulog na ako. So, parang sinasamahan ko din kayo sa pagre-review. Kaso noon, unti-unti parang nahihiya ako, kaya nagfo-formal ako ng damit. Pero yung totoo, gusto ko ganito lang, chill lang, comfortable lang. Para parang nakikipagkwentuhan lang ako, parang habang nagre-review. So, wag na nga tayong magdaldalan. Let's start. And here's another topic that you should know before taking the board exam. Okay, papasa ba? Magtatap. Okay, let's read this question. During classroom level of curriculum implementation, the strategies that work are classified as green. Huwag niyo na masyadong ano yung pag-pronounce ko ha, kasi medyo nabubulol ako. Nag-explain. Okay, which of the following belongs in this category? Okay, dapat marunong kang tumingin ng keyword, sabi ko sa inyo. Ano ba yung classified as green? Alam niyo ba yung green flag tsaka red flag? O yun yun. Kapag green, positive. Pag red, negative. Okay, kapag sinabi natin curriculum implementation, ito yung ginagawa na ni teacher sa loob ng classroom. Ini-implement na niya kung ano man yun nasa lesson plan. Ibig sabihin, ginagawa na niya. At dito nga sa curriculum implementation niya, ano yung classified as green or yung positive? A. Content delivery based on lesson. Ibig sabihin nito, si teacher nagtuturo lang siya kung ano lang talaga nasa lesson. Parang kung ano lang ang nasa libro, yun lang ang ibibigay niya. Oops, kulang yan. Diba dapat contextualization? More on example para mas nakaka-relate si student. B. Excess in chalkboard talk. Ibig sabihin, sulat na lang sulat si teacher, salita na lang ng salita, which is yung ibang bagay na nasasabi niya is unrelated na. So nakakapagbigay na siya ng extra information na hindi naman mahalaga sa lesson. Letter C. Homogeneous student grouping. Ito yung kapag puro magagaling, pagsasama niya yung puro magagaling. At yung mga medyo nahuhuli, yun yung pagsasama niya. And that is a homogeneous. Pinagsasama niya yung mga pare-parehas. Tama ba yon? Letter D. Student interest and teacher enthusiasm. Dapat ba kapag si teacher nagtuturo, makukuha niya yung interest ng mga bata at si teacher mukhang masaya sa pagtuturo? Hindi lang masaya, talagang masaya siya. Enthusiastic. So what is your answer? Ano yung kinaklasify dyan as green? Di ba ang dali ng Prof. Ed? Intindihin lang ng mabuti. Ano ang sagot mo? Kung ang sagot mo ay letter D, papasa ka na. Magtatap pa. Letter D.